Lumabas sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency na halos 5 bilyong piso ang nawawalang kita sa ekonomiya dulot ng matinding trapiko sa Kamaynilaan. Kaya naman, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na pinamamadali na nito ang completion ng iba't ibang railway projects para maisaayos ang public transportation sa bansa. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Halos kalating milyong bilang ng mga sasakyan ang nadagdag na dumaraan sa mga lansangan sa Metro Manila nitong 2023. Kumpara noong 2021, magmula na magluwag ang COVID-19 restrictions at manumbalik ang face-to-face classes. Dahilan para mas bumagal pa ang travel speed ng mga sasakyan mula sa halos 31 km per hour hanggang sa maging mas mabagal pa na nasa 24 km per hour na lamang. Isama pa sa mga nakapagpabagal ang mga nakatenggang roadworks, infrastructure projects at iba pa. Sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency taong 2020, umabot sa halos 5 billion pesos kada araw ang itatalang economic cost bunsod ng matinding traffic. Kung hindi raw susolusyonan ito ng pamahalaan, taong 2027, posibleng lumagpas pa ito sa 9 billion pesos kada araw. Kung kaya't sa sinagawang traffic summit sa San Juan City, naglatag ang mga gabinete, metro mayors at transport agencies ng solusyon sa matinding traffic. Kabilang narito ang resolusyon ng MMDA na i-adjust ang 8 a.m. to 5 p.m. working hours ng government employees sa mga LGUs simula April 15. Sisimulan po ng LGUs ng Metro Manila ang 7 to 4 work arrangement or 7 a.m. to 4 p.m. work arrangement dahil ito po ay naipasa na sa Metro Manila Council. Malaking bagay din daw kung ipatutupad ang adjusted working hours sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Yung halos 500,000 na nagko-commute na empleyado ng pamahalaan ay makakasakay sa pampublikong transportasyon at hindi na makakaagaw ng pribadong sektor. Dahil dito, patututukan na rin daw ng Pangulo kalaunan ang pag-decongest sa mga regional offices na nakabase sa Metro Manila. Kung minsan hindi naman patungo sa sa Metro Manila, kung hindi ibang pupunta ang probinsya. Ngunit walang ibang dadaanan, kung hindi sa loob talaga ng Metro Manila, ayan na yung traffic. Kaya yung infrastruktura na ating ginagawa, mga bypass, mga malalaking tulay, yung pinag-usapan na Bataan, Cavite na tulay, that is 32 kilometers. Napakahaba. Ngunit gagawin natin yan upang ang Manila malaking pagbawas ng traffic. Paliwanag pa ng Pangulo, dapat na ayon sa finishing date ang kaliwat ka ng road repairs, lalo't nakakaambag ito sa pagsisikip ng daloy ng trapiko. Pero ang pinakasolusyon sa matinding trapiko ayon sa Pangulo, ang tanging sagot dito ay mga mass transit system. Kaya yun ang aming minamadali, yun ang aming gagawin na priority. Hanggang ngayon ay priority sa mga infrastruktura kontra sa trapiko. Sa ngayon, nasa 41% ng completion rate ng Metro Manila Subway Project na tinaguri ang Project of the Century. Nasa 85% naman ay ang Martin 3 rehabilitation, habang ang North-South Commuter Railway Project naman nasa 61% ang naayos, partikular na sa rutang Tutuban-Pamalolos. Maring ginit pa ng Pangulo at ng Transportation Department na sa April 30 na ang pinala deadline ng consolidation ng mga jeepneys para sa modernization program. Liban pa sa dagdag ng motor taxi services sa iba pang matataong lugar sa labas ng Metro Manila. Magiging efficient po yung operations ng ating mga jeepney dahil magkakaroon po ng tamang fleet management, tamang dispatch system, no? And susundin po nila yung mga tamang standard para maging safe and comfortable yung experience ng ating mga pasahero. Umapila naman ang transport groups na tiyakin ang maayos na polisiya sa mga ruta ng iba't ibang uri ng public transportation. Sa amin pong hanay, mahal na Pangulo, ang ruta ng jeep dapat po sa jeep lamang. Ang ruta ng bus sa bus. Sapagkat naapektuhan din po ang aming hanap buhay sa araw-araw. Kanya po kami natutuwa sa pagkakataong ito upang ipaalam sa inyo ang aming damdamin. Umaasa naman ang pamahalaan na mapapakinabangan ng mas maraming commuter ang efficient na mass transportation sa lalong madaling panahon para hindi masayang ang mga opportunity cost dulot ng matinding trapiko sa mga lansangan sa buong bansa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.